Ayan, so good morning everyone. Okay, so ito po yung plano, no? Ito po yung grand plan ng mga Dilawan or Pinklawan laban sa mga Duterte. Okay, so isa lamang po yung nakikita natin dito, no, na katotohanan. At ginagamit po ng mga Dilawan at mga Pinklawan yung mga pagkakasala, yung mga krimen, yung mga kabulastugan ng administrasyon ni PBBM. Ginagamit po nila yung kapangyarihan ni PBBM bilang pangulo, no, para ibagsak ang mga Duterte. Okay? So paano po nangyari? Bakit ko nasabi yung ganoon, mga kaibigan? Una, kung titignan natin kung sino ang mas lamang pagdating sa mga impeachable offenses, okay? Si BP Sara ba o si PBBM? Okay, so ito po. Ang pinakamalaking pagkakamali, pagkakasala o yung tinatawag nating paglabag sa konstitusyon ay ang ginawa po ni Pangulong Marcos Jr. na ipatapon, dalhin po sa ICC si former President Rodrigo Roa Duterte sa kabila po ng mga provision na nakasaad sa Rome Statute of the International Criminal Court. Nandoon din po yung paglabag, no, sa Bill of Rights po ng 1987 Constitution. Nilabag din po ng administrasyon ang Republic Act 9851. Okay, so regarding pa lamang po yan, no, that's the culpable violation of the Constitution. Pangalawa, yung flood control, mga kaibigan, bumuo po ng ICI, no? Independent Commission for Infrastructure. And until now, ay wala pa po tayong nakikitang resulta doon sa kanilang ginawang investigasyon. And take note, nagbayad sila, pinasahuran nila yung mga tao sa likod ng ICI. Okay? Kilala ko po yung isa sa mga officer ng ICI. Siya po ay managing director, no, ng SGB and Company. Alam niyo po ba ang katotohanan? Ang isang director po ng SGB, mababa po yung sinasahod niya sa 300 to 500,000 pesos a month. Bakit ko po nasabi? Dahil ako po ay nagtrabaho sa SGB. Okay? Alam ko kung magkano ang sahod ng isang direktor. Mas mataas po sa akin, no? Si Ma'am Fajardo. So therefore, ano po yung kanyang participation doon sa ICI, doon sa ginawang investigation ng ICI? Wala po. Wala po tayo nakikita. Ni hindi po siya nagsalita, ni hindi po natin nabasa o nakita yung kanyang report. Ano po ang ginawa ni Vince Dizon? Nasaan po yung kanyang mga report? Sumasahod po sila sa ICI. Hindi po pwedeng wala po silang sinahod doon. No? So yun po. Pangatlo, yung unang hearing o oral arguments po na isinagawa ng Korte Suprema kaugnay sa paglilipat po ng pondo ng PhilHealth papunta sa National Treasury. Sabi po ng Korte Suprema, isauli yung 60 billion pesos pero hindi po ginawa ni Pangulong Marcos Jr. Malinaw po ito na si Marcos ang may pakana sa PhilHealth sapagkat kung napanood po ninyo yung Senate hearing, no, yung Congress hearing last 2025, malinaw po na binanggit ni dating CEO President Manny Ledesma na siya ay sumunod lamang sa utos ng Pangulo nang sinabi nito na ilipat ang excess fund sa National Treasury. Kumonsulta po siya sa mga abogado. Kumonsulta po siya sa Solicitor General. Kumonsulta po siya sa Executive Secretary. At sinabi ng mga ito, okay, pwede, possible na ilipat. And so what he did, inilipat po niya. Yung mga pondo po ng Land Bank at Development Bank of the Philippines na inilagay po sa Maharlika Investment Fund na hindi po kumita. Diba? Napakalaki po yun. 75 billion or million pesos.
25 million pesos from the Development Bank of the Philippines. Yung paglilipat po ng pondo mula sa Pag-ibig, PhilHealth, GSIS, SSS, DOST, at iba pa, inilipat po din sa National Treasury. So ang dami pong paglabag ng Pangulo. At ito po ang ginagamit na pain, pang frame up ng mga dilawan kay Pangulong Marcos Jr. So syempre, kapalit para hindi po may impeach itong si President, ay iipitin nila ang Pangulo. So gagamitin nila yung kapangyarihan ng Pangulo para makipagtulungan sa mga dilawang. And that is, maalis lahat ng mga kaalyado ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ni Vice President Sara Duterte. Okay, so ito po yung kaabang-abang na naiisip natin. Kung talaga na ka-impeach si VP Sara Duterte, bakit merong lumabas noong 2025 na nakatanggap ng 150 million pesos each congressman na pumirma to impeach the Vice President? But the court says decline yung impeachment na yun. Void ab initio. At naulit itong impeachment na to at sinasabi po ni Congressman Leandro Leviste, nakatanggap ang mga kongresista ng 50 million each para lamang ma-impeach o pumirma sa impeachment ni VP Sara. And so, na-impeach nga po si VP Sara sa lower house sa botong 257. So, if totoo na binayaran talaga at nakatanggap ng 50 million each, i-multiply niyo po yung 50 million each na yan sa 257. How much yung pera ng bayan na ginamit para bayaran itong mga kongresistang ito para pumirma sa impeachment? Diba? Kung mapapansin din po natin, kung ano po yung nakasulat sa impeachment, hindi po yun ang mga ebidensya na inilagay ng prosecution ng Justice Committee ng lower house. Halimbawa na lamang yung SALN, no? Yung SALN ni VP Sara, yung records po niya sa bangko. Wala po yun doon sa totoong complaint na isinulat nila. Hindi po ganoon ang pagpa-file ng impeachment. That's fishing expedition. Yung ginawa po nilang mini trial is not really to investigate, to assess kung mabigat nga ba, mayroon bang probable cause yung impeachment case laban kay VP Sara. Ang ginawa po ng mini trial ay naghanap pa lamang po ng ebidensya. That's fishing expedition. Kaya po, yung mga nangyari sa lower house, no, sa Committee on Justice, dinagdagan po nila kung ano yung nakasulat, kung ano yung nakasaad doon sa articles of impeachment complaint na ipinail ng kanyang mga kalaban. So to cut the story, pinalabas nila na mayroong probable cause at pumirma po ang lahat. Okay? So kung totoo na dapat ma-impeach si VP Sara at accountable siya sa kanyang mga ginawa, bakit pilit ninyong pinapahuli si Senator Bato de la Rosa? Alam naman po natin na questionable pa, hindi pa po malinaw, hindi pa po binibigyang linaw ng Korte Suprema yung warrant of arrest. Nay, yung warrant of arrest, kung impeachable o enforceable ba yung warrant of arrest na yan? Enforceable ba yung warrant of arrest na yan o hindi? Okay? So, yun po guys, no? Nililinawan pa po yun. Hindi pa po yun nililinaw ng Korte Suprema. So, hindi pa natin alam kung yung mga bagay na yan ay impeachable na ba. Okay? So, ayun yung dahilan. Bakit
So, ayun na nga guys, enforceable ba yung warrant of arrest na yon ng ICC? Hindi pa po yun nililinaw ng Korte Suprema. And then yung nakaraan, nitong nakaraan lang ay naglabas na po ng warrant of arrest po, no? Ibig sabihin, ginrant na po ng Department of Justice yung warrant of arrest. Okay. So, bakit yung NBI no ay pilit na hinuhuli si Bato de la Rosa doon sa Senado? Pangalawa, bakit yung mga kaalyadong senador ni BP Sara Duterte ay isa-isang kinakasuhan? Ayan, so nabubuhay yung mga kaso nila. Yung mga kung ano-anong mga plunder na yan, involvement sa flood control kuno, ganyan. Alright, so lahat po ng mga kaalyado, yung mga nasa majority block ngayon, ay kinakasuhan at ini-involve po ngayon sa flood control. Natahimik po sila noong nakaraan. So, ang pinakang goal na nakikita ko dito, ang pinakang bagay na nakikita ko dito is that, okay, so na-impeach na si BP Sara sa lower house. Okay? Nagtagumpay na po yung mga dilawan doon. Kasi lahat po yun, dilawan and pinklawan. Pansinin ninyo, yung miyembro po ng prosecution, yung miyembro po nila no sa pangunguna ni Justice tuloy, sa pangunguna po ni Congresswoman Attorney Jinky Beatrix Luistro. Saan ka nakikita? Paano mo makikita na impartial po yung abogada na yun? Una, hindi po yun magiging patas. Kung ako po yung tatanungin, may conflict of interest po yun. Bakit? Kasi may utang po siyang 8 million kay BP Sara. So malaki po yung 8 million na yun. Kung babayaran niya si BP Sara, di sayang yung kanyang pera. So may utang po siya kay BP Sara, 8 million. And inadmit na po niya yun. Ano po yung kanyang palusot? Sinabi na ni BP Sara sa publiko na may utang akong 8 million, babayaran ko sana. Kaso binulgar niya ako. Ibig sabihin, totoo po yung sinasabi ni BP Sara, hindi nagsisinungaling si BP Sara. Nung sinabi po ni BP Sara noong nakaraan na ang pera ng Pilipinas ay nasa 2 tao lang, that's true. Totoo yun. Na kay Romualdez at na kay Zaldico. At totoo naman yung lumalabas na balita na yan. So to cut the story, dahil karamihan sa mga kongresista, bilang lamang po yung hindi, karamihan po sa kanila, almost 90 siguro, 90% of the congressmen ay nakatanggap at merong tinatawag na flood control anomaly. Lahat po sila. Dahil involved po sila sa malaking krimen na ito ng pandarambong sa kaban ng bayan, ang tanging solusyon nila para matakpan itong flood control na ito ay ipa-impeach yung mga opisyal na talaga namang lumalaban sa kanila. That includes the Vice President Sara Duterte. Okay? Sige, pagbigyan na natin, impeachable nga itong si BP Sara. Pagbigyan na natin, may probable cause nga para ma-impeach si BP Sara. Pero bakit lahat ng kanyang mga kaalyado sa Senado ay binubuhay nyo ngayon at talaga namang nilalagyan ninyo ng dumi yung kanilang pangalan? Bakit ninyo ini-involve din sa flood control yung majority? 'Di ba? 'Di ba? Dapat hindi. Bakit ninyo binubuhay? Kasi natatakot kayo na sa kanilang bilang, obviously, ay maibabasura yung impeachment. 'Di ba? And para ma-impeach nga si BP Sara sa Senado, gagawa kayo ng paraan para hindi makaboto yung isa. Which is, si Senator Bato de la Rosa dapat mawala sa landas ninyo para nang sa gayon, yung minority, yung grupo po ni Riza Hontiveros, no? Yung ni Tito Soto, mga dilawan po yung mga yan. Yung grupo po nila ay pwede pong sumapat para
ma-impeach si VP Sara. So kailangang mabawasan yung mga majority members. Kailangang mabawasan yung mga pro Duterte, yung mga sumusuporta, yung mga nakasalig, no, kay VP Sara. Kailangang mabawasan. Kaya kakasuhan ninyo isa-isa. Oh, 'di ba? It's very obvious. It's very obvious. Hindi pa po malinaw yung desisyon ng Korte Suprema. Wala pa pong linaw. Sabi po ng Korte Suprema, yung pinakang main issue kaugnay doon sa pagpapatupad, doon sa enforcement ng warrant of arrest ni Senator Bato de la Rosa, hindi pa dinedesisyonan ng Korte Suprema. So, pending pa po yun. And kataka-taka, bakit ang DOJ naglabas kaagad ng approval and they are honoring now the warrant of arrest. At sabi pa nga po ng Malacanang, fugitive in justice na si Bato de la Rosa. Ibig sabihin, fugitive na daw siya. Paano naging fugitive? Ay wala pa nga pong hatol. Diba? Saan ka nakakita? Ganun kaagad. So, ginagamit po ng dilawang. Do you agree? Ginagamit ng dilawan o mga pinklawan ang kapangyarihan ng Pangulo. Piniframe up nila ang Pangulo kasi mas impeachable po yung mga kasalanan ng Pangulo. So, frame up ito. So, ang gagawin ng Pangulo for him not to impeach, sige, makikipagtulungan sa mga dilawang. Kailangang hulihin si Bato de la Rosa. Pero ingat din kayo dahil tuso rin po si Marcos. Di ba? Kaya nga alam nyo yon. Alam nyo yon, yung nag-file sila ng impeachment kay Marcos, kay PBBM, di ba hinarang din ng mga dilawang? So, isa lang yung ibig sabihin noon. This is the survival of the fittest. Okay? So, kung nag-agree po kayo sa aking interpretasyon sa mga nangyayari, don't forget to like, subscribe, and share this video. Okay? So, yun lang, and God bless Philippines.